Mapagpalang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man po kayong panig nitong ating bansa. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Ingat po kayo lagi dyan. Kumusta na po kayo? Ito po, pagkatapos ko po galing po sa paglilingkod bilang Iglesia ni Cristo, dito na po ako nagluto sa labas, gawa ng naubusan po ako ng gasol. Tara po, samahan niyo kami. Kain po tayo. Meron po ditong kanin ho na nakalagay sa dahon ng saging, sapagkat yung mga plato ko doon di pa nahugasan, gawa ng inabot ng ulan kagabi, marumi pa. Kaya dito na muna ako sa dahon ng saging. Doon ho sa amin sa probinsya, maswerte ka na kung makakain ka sa loob ng 3 beses sa isang araw. Ang pinakang almusal po namin doon, hapunan na. Swerte na lang kung makahanap kami ng hapunan. Kaya dito sa Maynila, papasalamat ako na sa hirap ng buhay, nakakain pa rin kahit 3 beses sa loob ng isang araw. Kaya kung ano ang pinanggalingan ko, sanay ako sa hirap. Kaya kapag tayo sanay sa hirap, magsikap tayo. Huwag natin iasa sa iba. Kahit na ang ating mga anak may mga kanya-kanya ng pamilya, hindi tayo pabigat. Huwag tayong umasa sa kanila. Konsiderasyon lang nila yan kung abutan ka o hindi. Ang mahalaga, nagampanan natin bilang magulang ang kanilang obligasyon na sila ay mag-aral, at tayo naman mga magulang, pinag-aral natin sila sa hirap ng buhay. Kaya ito yung nagiging buhay ko magpahanggang sa ngayon. At itong mga pagkain na ito, pinagdaanan ko to dun sa amin sa probinsya. Kaya noon, kahit nag-aral ako ng elementary, ang amin nung unang lagayan ng baon namin talagang dahon ng saging. Kaya pag ako may mga kaibigan sa ngayon, hindi ko yun pinagmamalaki, sapagkat siyempre may kanya-kanya tayong pinagdaanan. Ang mahalaga, hindi tayo nagpaaral ng ating mga anak para tipo tayo singil ng singil. Nagpaaral tayo para sa kanilang kinabukasan. Kasi kapag tayo magulang, na pagkatapos nating pag-aralin natin mga anak, nakapagtrabaho na sila o may hanap buhay na sila, tipo naman tayo singil ng singil. Hindi ho aasinso ang buhay ng ating mga anak niyan. Magagaya lang din po yan sa atin. Lalo na sa akin, na wala akong pinag-aralan, wala akong namana sa aking mga magulang. Kaya magsikap tayo. Huwag nating ubusin yung ating panahon sa mga bisyot kalayawan. Sapagkat tandaan ninyong mabuti kayo sa mga nagpapasimula pa lang na magpamilya. Hindi biro magpaaral ng anak, at hindi biro magpalaki ng anak. Kaya tandaan niyo mabuti, sa inyong kabataan matuto kayo mag-ipon. Ako, natuto ako sa sarili ko maghanap buhay, at wala akong sinasandalan na sinong magulang at sinong mga kapatid. Naghanap buhay ako ng sariling akin. Kaya hindi ako nagpapabigat sa kanila. Kaya sana doon sa mga magulang, huwag nating ang ating mga anak na pabayaan o hinahayaan natin sila, nakakain na lang, iasa pa natin sa iba. Responsibilidad ng magulang na ang kaniyang anak ay bigyan niya ng makakain, pag-aralin niya. Yan ho ang ating obligasyon. Sapagkat nagtayo ka ng pamilya mo, dapat kaya mo. Huwag mong iasa sa lahat ng ibang taong mga pangangailangan mo. Sa ganito pong pagkain, dito ho ako nasanay mula nung kabataan ko. Kaya sanay ako sa hirap. Magpahanggang ngayon, hirap na hirap ako. Pero hindi ko iniintindi yung hirap. Itinuri ko yon kabahagi ng aking buhay, ng aking kahirapan. Ano ba ang ipanlalaban natin sa kahirapan? Kasipagan. At doon sa kasipagan mo, doon ka lang makakaahon
doon ka makakain ng maayos. Hindi yung ang kahirapan, lalo mong pinayayaman. Ano ang gagawin natin yan ngayon? Lalo tayo maghihirap. Lalo ngayon sa panahon natin, napakataas na ng bilihin ng mga bigas. Tapos ang tao halos hindi mo malaman kung saan patungo. Kaya amin kayong inanyayahan. Kung kayo sanay sa ganitong pagkain, matuto tayo. Huwag tayong may piling natin. Wala naman eh. Aminin lang natin. Tara po, samahan nyo kami. Kain ho tayo. Meron ho kaming inihaw na tilapia. Inutang pa po namin to sa kapitbahay namin. Meron mais. Ito ho ay inihaw na mais. Ito po, kita nyo. Meron ditong alimasag na binigay sa akin ng kapatid ko. Kaya siya ngayon nating ipinang-aalmusal, pero tanghali na, hapon na eh. At sa mga anak naman dyan, huwag niyong tingnan ang kahirapan ng inyong magulang, magsikap kayo. Alam na mga ninyo, na hirap ang inyong mga magulang. Anong ginagawa ninyo? Sinusundan niyo ang kahirapan, wala kayong plano. Sapagkat hindi habang buhay ang magulang kasama ninyo. May hangganan lang din yan. Pag wala kayong natutunan sa buhay, habang buhay kayo walang matutunan, ganun din ang magiging pamilya niyo, wala ding matutunan. Ako, hindi ako perfectong tao. Makasalanan din ako. Pero nagbabawas ako. Para makita ng ibang tao, kahit ng pamilya ko, na mayroon talaga akong binawas sa anumang bisyo ko. Na hindi ito pamamarisan. Walang tao na walang bisyo. Pero tingnan mo muna yung bisyo mo. Baka mapababayaan mo pamilya mo. Isipin mo mabuti, kaliliit ng mga anak mo. Natuto kang magsugal. Ano pa? Natuto kang mag-inom, may sugal pa. Ay, sino nagtuturo sa iyo yan? O sino pa yung mga magulang na dapat magtuwid sa mga anak, siya pagpasimuno. Tapos pag naghirap, kung kanino lumalapit. Saan ka lalapit? Kanino tayo lalapit? Kahit na siguro sabihin natin mayroon kang malalapitan, isa, dalawa, pangatlo, kakatikim ka na dyan yung maganda salita. Yan ho ang tandaan ninyo mga anak. Lalo doon sa nagpapasimula pa lang. Kaya namin yan sinasabi sapagkat dinaanan namin yan. Mahirap man ang buhay,